Well, anyway, maliban dyan, bakit nga natin sinabing hataw? Hindi lang ito hinataw niyang araw na to. Ano pa? Ano pa, partner? Yung kay Janet. Talaga parang close, no? Oo. Yung kay Janet Rice, kay Si Senator. Senator. Oo. Bakit naman Naku, partner. nandoon ang ating Pangulo? Nagbida-bida din itong Si Janet Rice. si Senator Rice. Si Greens Senator. Ano pa? Sabi nila yung Greens Senator para daw party list sa Australia. Okay. Naghain ng isang resolusyon si Senator Robin Hood Padilla na nagdedeklarang persona non grata kay Australian Senator Janet Rice matapos bastusin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa harap ng Australian Parliament noong nakaraang linggo. Sa ilalim ng Senate Resolution 944 na inihain ni Senator Padilla, binanggit ito ang ipinakitang unparliamentary behavior dahil sa hindi pagsang-ayon sa pamamagitan ng act of protest sa gitna ng proceedings. Nakapaloob rin sa resolusyon na hinihimok nito ang Department of Foreign Affairs na ideklara si Rice bilang persona non grata. Ito ay matapos ilabas ni Rice ang isang placard na may nakasulat na Stop Human Rights Abuses habang nagtatalumpati si Pangulong Marcos Jr. sa harap ng Australian Parliament noong February 29. Inimbitahan ni Australian Governor General David Hurley si Pangulong Marcos Jr. na humarap sa Australian Parliament upang talakayin ang strategic partnership sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Ganon. Sa akin lang, partner, ganito. Okay. Aktivista din ba? Most probably. No, aktivista din yung mga Most ganon, probably. di ba? Oh. Kasi ganito, partner, nung nagtatalumpati si Senator, si PBBM, naglabas siya ng maliit na Karatula. placard ba tawag doon? Placard na Stop Human Rights Abuses. Diba? So, the action I took in the House today was deliberate and it was powerful. And I did it on behalf of every Filipino person whose human rights have been abused by the government of President Marcos and the government of President Duterte before him. I was appalled that President Marcos was given the opportunity to address our Parliament today, the privilege to address our Parliament today. As Senator Birmingham said, addressing our Parliament is symbolic and it is serious. And it is appalling that a human rights abuser, a government of human rights abuse, that the President of that government should be invited to attend our Parliament and speak to our Parliament. I took this action after having discussions and correspondence with many Filipinos in Australia, from the Australian Coalition for Human Rights in the Philippines, for the for Philippines Human Rights Network. I did it in the context of having taken part some years ago in an international civil society-led investigation into human rights in the Philippines, conducted by the International Coalition for Human Rights in the Philippines, where I learnt and I heard firsthand about what is going on in the Philippines, where I learnt about the extrajudicial killings, where people on trumped-up charges are red-tagged and then they are hunted down and they are killed. It is appalling, as I say, because of just what a privilege it is to address our Parliament that President Marcos was invited to do so. I am struck by I'm having sense of motion moved against me for abusing parliamentary rights, when human rights did not rate a mention, when both the Prime Minister and the Leader of the Opposition in their speeches today did not mention human rights at all. They are completely whitewashing, sycophantic towards the President. They are even trying to whitewash the legacy of the Marcos's father, the former dictator, Ferdinand Marcos. diba? So, actually, pinalabas naman siya eh. Kasi parang, unparliamentary. Correct. Diba? Unparliamentary naman talaga. When you held the sign up, you were then, what happened? You were escorted out? Yes, there was a note from the Speaker that was sent to me with the Sergeant at Arms asking me to leave the chamber because of disorderly conduct. So I was proud to have been there to hold up the sign and I left the chamber So you as weren't asked. escorted out, you just received a note? And Yes, well, the Sergeant at Arms escorted me out. Okay. Yeah. Pero si PBBM, mga kayubi, hindi natin napakinggan, hindi natin naringgan ng anumang negatibo sa ginawa. Hindi nag-react. Di nag-react. Diba? Di nag-react. Nung in-interview to si Senator Janet Rice, partner, ang dinig ko kasi sa sinabi niya, bakit niya sinabi yon? Kasi marami na violations ng human rights dito sa Pilipinas. Kumbaga, inaral niya, my goodness, inaral niya. Diba? Taga-Australia siya, pero inaral niya. I wasn't wanting to cause a fuss, but I felt I really needed to make a statement about the human rights abuses that are continuing in the Philippines under President Marcos. He's continued the policies of his predecessor, Duterte. There's currently an International Criminal Court investigation into the practices and the thousands of killings under Duterte's presidency. Under Marcos, we've still got the same extrajudicial killings, human rights defenders, environmentalists, workers, trade unionists being jailed. We've got killings. So you don't believe he should have been invited to address the Parliament? He should not have been invited. It was whitewashing the appalling human rights abuses that are going on under his government. He hasn't been president for that long. Is
is there rock solid evidence that those extrajudicial Absolutely. killings, the abuses under Duterte, are continuing now? Absolutely, and that the people who are responsible for those killings are not being brought to account. Essentially, the judicial system is broken, and under the guise of anti-terrorism, you've still got massive attacks, you've got bombings of regional communities. And the reason I did it was because of the Filipino community here in Australia. They reached out to me. There were a number of open letters that were sent to all parliamentarians, asking parliamentarians to really note what the appalling human rights record of President Marcos is, And after- and the whitewashing of the dictatorship of his father as well. Yeah, well, we do remember his father. Well, some of us do. So, ang tanong natin unang-una, kasi binabanatan ni Senator Robin Padilla tong si Janet Rice Ang tanong ko, pareho kayong senador, Senator Robin Padilla, yung bang nirereklamo niya na alam niya, na nabasa niya, alam mo rin ba? Diba? Alam mo ba? Diba? Yung patungkol kay doon sa mga napapatay. Alam mo ba yung kwento doon? Yung tungkol, kasi binanggit niya rin partner, actually, lumalabas kasi, na para ang una niyang alam na kwento is about the EJK. Maraming nare-red tag. Ayan maraming nare-red tag. Tapos may EJK nung previous administration. Binanggit niya yung administration ni Pangulong Duterte. Pero parang ang dating is parang sinasapo pa. Parang kinukuha pa rin na hindi na bibigyan ng solusyon ni PBBM. Okay, parang Diba? sinasabi niya, parang walang ginagawa pa rin ang administrasyon. Oo. Nag-start doon sa EJK. And at the same time, binanggit niya pa na parang nababago yung history under the history ng Pilipinas. Sa pamumuno ni PBBM. So marami siyang mga citation. Ibig sabihin, inaral niya yung mga issues dito, partner. 'Di ba? Kung inaral niya yung mga issues dito at nagpapakita siya ng concern sa taong bayan, sa bansa natin, sa mga sinasabi na abuso, si Senator Robin ba, yung mga detalye yung binanggit ni Senator Janet Rice, alam niya ba? Diba? Ang alam lang ako, ito hindi ko hindi ko kinakampihan si Senator Janet Rice, pero partner, for a foreigner to be concerned kung ano nangyayari sa mga kapwa natin Pilipino, ibang klase yun. Ganyan ang dapat na tumayong senador dito sa Pilipinas. Ganyan ang ugali. Diba? Ngayon, anong sinabi ni Senator Robin? Partner, ang sabi niya, gusto niya i-declare persona non grata si Senator Janet Rice. Dahil sabi niya, pambabastos yung ginawa. Let's say, anti-elementary. Okay. Ako, partner, nakikita ko, hindi dapat din na ginawa niya yon, 'di ba? Sa Presidente pagbisita natin. sa pagbisita ng ating pangulo. Yes. Kasi ang purpose lang naman ng pagpunta ng magiging maganda yung relasyon ng ating bansa with at Australia. Kung ano pa yung pupwedeng tayo humingi ng at sila din pupwedeng humingi sa atin na yung relationship. Yun na naman ang purpose, and of course para matulungan din yung ekonomiya ng ating Yes. Okay na. Sige, okay na yan. Ang sa akin lang, partner, hindi nga nag-react violently si Pangulong Duterte, si Pangulong Marcos, si PBBM, partner. Pero over to the max naman ang reaction nitong si Senator Robin Padilla na ito lang ba ang alam mong gawin? Magpa-declare ka ng persona non grata? Bakit? Sa akin lang Sige, nandiyan na yung unparliamentaryong ginawa. Pero bakit hindi mo kaya aralin, Senator Robin, yung sinasabi ni Senator Janet Rice na pang-aabuso sa human rights para makatulong ka naman para maibsan to? Malesen. Para yung tingin ng ibang mga bansa sa Pilipinas, mabago. Okay. Paano hindi naman ito, partner, magiging abuso sa human rights? Ngayon pa lang, sa pagtatanggol, sa pagiging spokesperson ni Senator Robin Padilla, ni Pastor Quiboloy, lumalabas kasi siyang spokesperson, partner, or nag-aabo-abogaduhan, partner.
Kung siguro ang dapat natin gawin, siguro, kung mapapakiusapan po natin si Ma'am Senator Risa Ontiveros, siguro po, kanina pong tapusin niya yung kanyang committee hearing at i-recommend na lang po niya siguro na nakasuhan na si Pastor Kibuloy para sa korte na po yan. Bahala na po siguro yung judicial dyan. Ayaw mong pakinggan yung mga nagrereklamo, yung may experience. 'Di ba? Pinipigilan mo pa na ma-invite yan or makapunta diyan sa pamamagitan ng pag-object mo sa pag-cite in contempt. Hindi pa yan human rights violations ng mga taong sinasabing naapi sila. 'Di ba? Isa ka ba, Senator Robin, na maituturing natin at masasama sa listahan na di ka man physically naging violator ng human rights. Pero sa ginagawa mong ganyan, di ka nakikinig sa sinasabing inapi at inaapi daw ni Pastor Kibuloy. Hindi ka ba kasama sa nang-aabuso ng human rights? Hindi ka ba kasama doon sa pinaparinggan ni Senator Janet Rice? Sa tingin ko dapat, partner, ang buksan ni Senator Robin, mata, tenga, utak, para malaman mo ano ba yung message behind. Di mo nakikita yung mensahe, ang nakikita mo lang yung mali. 'Di ba? Ito dapat hindi ito, ganyan-ganyan. Pero ano ang mensahe? Pati nga yung mga mensahe, partner, na nagrereklamo kay Pastor Kibuloy, di mo pinapakinggan. Bulag, bingi ka. So siguro dapat be real. Ito na yung mundo natin, 'di ba? Marami rin ang nakapuna na itong si Australian Senator Janet Rice ay kakampi ng mga inaaping Filipino. Ito kaya si Senator Robin Padilla, saan ka naman kumakampi? Karapatang pantao. Higit sa lahat, hindi po tayo isang demokratiko at malayang bansa kung hahayaan natin makulong sa pag-uusig at paglilitis ng mga banyaga. Tayo po ay hindi na alipin ng mga banyaga. Tayo po hindi na pwedeng utos-utusan ng mga banyaga. Hindi po papayag si Andres Bonifacio. Hindi rin papayag si Jose Rizal. Mga mahal kong kababayan, ginoong tagapangulo, sa punto pong ito, akin pong inaakda ang resolusyon bilang 488 na nagsususog ng mariing pagtatanggol sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang ika-16 na Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa anumang investigasyon o pag-uusig ng International Criminal Court. Ginoong tagapangulo. Alam nyo, ma'am, minsan lang natin mahahasa ang English natin. Maganda yan. Gusto ko yan. Katunayan, ma'am, ayaw ko lang sapawan si Senator Tolentino. Pero kung huhulihin nila si Bato, isama nyo na ako. Dahil isa ako sa sumuporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa drug war. Kung walang iwanan nga sasamahan ko sila kung saan sila. Total, sanay naman tayo sa kulungan, sa abroad pa. Masarap pagkain doon. Kasi po sa matagal na panahon, Chairman, binigyan po ng napakasamang imahe yung September 21. Ang narinig lang po natin ay isang narrative. Alam niyo po, Chairman, sa mundong ito, dalawa dapat ang narrative na naririnig natin. Kung narinig na po natin yung isang narrative, okay. Pero wag naman natin isuppress yung isang narrative. Yung isang narrative po ay itong martial law ay nakapagdulot din po ito ng pagliligtas sa ating bansa na tayo po ay maging communist country. Ang kailangan lang natin ngayon, imbis na inaaway natin ng China, magkaroon na lang tayo ng joint exploration sa kanila, sa West Philippine Sea. Bakit hindi na lang, sabihin natin sa China, bakit hindi na lang tayo mag-usap para sa profit? Huwag na muna natin pag-usapan ng teritoryo kasi hindi tayo magkakaintindihan dyan. Diba? Pag-usapan natin yung kita. Magmuskito ka na dyan, bumutas ka na dyan, hindi naman natin kaya. Wala naman tayong kakayahan para bumutas, ma'am. Wala pa tayong kahit anong equipment dito para tayo ang bumutas. Ang China, sigurado, meron yan. E di tsaka tayo maghati. Kung gusto malinawan ng lahat, inaamin ba natin na kailangan na natin ng Amerikano dyan? Yun lang naman po. Simple lang. Yung presensya po ng Amerikano doon is tulong lang po yun sa maritime domain awareness at parang may eye in the sky na nanonood ng buong po dito, sa matagal na panahon, 6 na taon po tayo na wala namang ganitong kalaking escalation. Nandito na po, may third party na. Ito po ba, isang ayon pa kayo, Professor, na may third party na dito? 6 na taon na wala naman tayo. Cat and mouse lang naman tayo dyan. Ngayon, meron ng, sinasabi niyo po ba na pagka ito ay nag-escalate, papayag kayo na tayo mapunta sa escalation nito?
Well, una po, no, yung sinasabi po nating escalation, in the first place po, nauna pong mag-escalate ang China dyan nung tinayo po nila yung 3 military bases dyan sa loob ng Spratleys, Mischief Reef, Scarborough Shoal, at Fiery Cross Reef. Matagal ko na pong kilala si Pastor Kibuloy. Magkasama po kami, ma'am, noong panahon ng Pangulo po ay si Gloria Macapagal Arroyo. Kami pong dalawa ay magkasama sa peace, sa lahat po ng hakbang ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo na magkaroon ng kapayapaan sa buong Pilipinas. Ako po ay hindi pa senador noon. Ako po ay isang artista na kilala sa usapin ng pamimigay ng pera. Pero kahit isang beses, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor Kibuloy. Ika nga po sa English, not even once. At nung ako po ay tumakbo na bilang senador at humingi ng tulong kay Pastor, kahit 5, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor. Kung ang ating pong mga matagapang na mga witness ay nakakapagsalita patungkol kay Pastor Kibuloy, ako din po ay malayang magsasalita na hindi po ako kailanman kahit na sino sa Kingdom of Jesus Christ hiningan ng pera. Not even once. Wala po akong pinapangigan dito dahil ang Senado ay kakampi ng bawat Pilipino. Ang gusto ko lamang pong sabihin, kung tayo po ay mag-aakusa at titindig, kaya natatakot po tayo o hindi, kailangan harapin po natin kung sino yung inaakusahan natin. Nang nakikita po yung mukha natin at kilala tayo. Dahil yun po ang matatandaan ng susunod na pagpaumanhin niyo po ninyo, aking pong tinututulan ang naging pasya na makontempt si Pastor Kibuloy. With all due respect, ma'am. Well noted po ng Chair ang objection ni Sen. Robin sa ruling ng Chair holding Pastor Kibuloy in contempt. Meron naman po tayong gabay mula sa ating rules. Section 18, ito po yung Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation. So yung Section 18 po tungkol sa contempt, nakalagay po doon, a majority of all the members of the committee may, however, reverse or modify the aforesaid order of contempt within 7 days. So, well noted. Sukran, Sen. Robin. Maraming salamat po, Ginang Tagapangulo. At gusto ko lamang pong malaman ng mga panauhin natin at ng mga sumusubaybay po sa mga ganap na ito. Ang aking pong mga kadahilanan para humingi ng una ng pagpapakumbaba at ang karapatan ng pag-object, ang hindi pagsang-ayon. Napag-usapan po namin ito ng mahal na senadora na aking pong ginagalang, sinasaladuhan at palagi ang nagpupugay sa kanyang mga ipinaglalaban. Ako po ay nagpapasalamat muli sa inyo, mahal na ginang tagapangulo, sa pagtanggap po ng aking objection. Maraming salamat po. O kayo, baka mayroon pa kayong alam na kinampihan ni Senator Robin Padilla na hindi natin dito naisama. Isulat lamang po ninyo sa comment section. Matuto kang makinig para malaman mo ano ang susunod mong gagawin bilang senador. In aid of legislation. In aid of legislation. Yun na lang masasabi. In aid of legislation. Ay, talaga nga naman. Ako paminsan, partner, napapaisip ako ng napakalalim. Bakit? Bakit? Kano kalalim? Yun pati yung mga ibang bansa nakikialam na rin Nakikita kasi. Nakikialam sa sitwasyon natin. Yun ba ay makakatulong? Sa pagbaba ng presyo ng bigas. Presyo ng bigas. Diba? Yung ba ay etong nararanasan natin tagtuyot ang daming mga lugar. Ay, naku. Dagdag ko lang, partner. Yes, partner. Kung nabanggit ito ni Senator Janet Rice about the human rights violations, wake up call ba ito, if ever, kay PBBM, nabuksan niya yung mata niya, kung papatuloyin niya ba talaga ang ICC? Thoughts on this? Is there a possibility that you change your stand with regards to this, considering that more Filipinos are approving of your cooperation?
Well, it opens the Pandora's box because again, it's still those questions of jurisdictions and sovereignty that I haven't yet seen a sufficient answer for. And until then, I do not recognize their jurisdiction in the Philippines. Chris JR, thank you. ICC, welcome to the Philippines. Palpak ang justice system sa ating bansa, sabi ni Chris JR. Bakit naman? Catherine Polidario. Ayan nga, si Ampere, sana magkaroon din ng people initiative na alisin ang mga senador na poor performance, sabi pa niya. Okay. Sabi kasi dito ni Arnel Di Macali, Oo. bottom line kay Robin Padilla, utang na loob, walang kwentang senador, dapat lagi siyang nasa gitna. Oo nga, kasi laki talaga ng utang na loob niya kay Pastor Kibuloy nung nanalo siya. Oo. Really. Hindi niya makakailayan. Oo. Attorney Claire, sana mayroong batas na po pwedeng alisin ng isang senador and poor performance. Magligwak. Well, karapatan naman natin yan sa panahon ng eleksyon. Oo nga. Oo, karapatan Alamin nyo yan. na, siguro dapat tayo dito, partner. Oo. Mag-start na rin tayo magkaroon ng yung edukasyon para sa pagboto. Oo, yan. Kaya lang, syempre, partner, di natin masisisi ibang mga kababayan natin pag hirap talaga sa buhay. Yun eh. Oo. So, dapat ano natin sila, i-educate natin sila. Diba? Tay Amig TV 45 UK, thank you. I'm wrong. Section 18 daw pala, contempt. Determined with the concurrence of at least one member of the committee may punish or cite in contempt any witness before the committee. Sabi ni Tay Amig. No. Sabi ni Dadada, anong pwedeng solusyon para dyan kay Robin? Baka niya iboto niyo pa as VP. Oo. Or presidente, hindi ko alam. Ma'am Joy Cubarubias, thank you sa Facebook naman partner si Mr. Leo Panti, Jeronimo Garcia, Team Beniga. God bless po sa inyo, ma'am and sir, watching from Zamboanga. Oo, Si Ma'am Lana. Tay Amik, ito nga yung binasa kanina ni Senator Risa sa kanya, yung Section 18 ng contempt. Hindi niya nga alam kung paano ma-reverse ito. Diba? Sa pagtanggap po ng aking objection. Maraming salamat po. At sa 7 araw po. May 7 araw po ang majority Ilan of the po? members of the committee Majority. Opo, na gawing formal itong pag-object sa ruling ng chair holding Pastor Kibuloy in contempt. Pag sinabi po ba ginang tagapangulo, ito po ba yung membro natin? Apo, sila. Tama po, Sen. Robin. Ito po yung majority of the members of the Committee on Women. Yun lang pong members lang po, no? Malinaw po, no? Hindi po kasama yung mga leaders. Ito, bali 6 pa po. Ang nakalagay po sa Section 18 contempt ay a majority of all the members of the committee. Okay po. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat po. Afwan, Sen. Robin. So, Ms. Renita, na online pa po kayo? Tinanong niya pa, during that time, para sila nagle-lecturan. Oo. Ang sa akin lang, di ba, Senator Robin, dapat alam mo na siya. Oo. Di ba? Alright. Makoy Makasyar. Attorney Claire, parang wala namang legislative agenda para maging in aid of legislation ang hearing sa Senado. In fact, parang court na ang Senate dahil trial style na ang hearing. Mga hatol pa. Correct. Oo. Kaya paminsan medyo nagdadalawang isip din na pumunta per partner. In aid of legislation, ang dami na nga pwedeng gawin eh. In aid of legislation. Jonathan Junicio, ano tong puro ka daw, puro ka raw, totoo ba yan? Yung sinasabi namin dito, base sa news. Oo. Di ko alam kung ano yung iniisip mo, Jonathan Junicio. Oo. Basta ito, lahat na nakita natin, kung naparood mo, doon, yung pag-a-analyze pwede talaga ako magsalita ng sa akin. Oo. Kasi hindi siya base sa facts. It's my analysis. It's my, kumbaga, yun yung opinion ko. Oo. Diba, Jonathan Junicio? Naka-all caps ka pa. Oo. Skid Row, dapat kagawat ata muna tagbo. Siguro Si na para may Senator, practice, no, partner? Master Pogi, remember that what we are seeing, that Senate is not the government but only a part of government. Tama? Good. Oo. Sabi naman ni Benjamin Domingo, Attorney, pwede po ba kami mag-people power tumunta sa Senate para bitin palabas na Senado? Wag naman. Hindi tama Ay, wag yun. naman. Wag natin gayahin yung mga taga-ibang bansa. Di ba? Hindi tama yung ginawa. Lagi tayo sa batas dapat. Oo. Kung yung ibang tao dyan, nagra-rally para ipaglaban kung ano yung paglalaban nila nang wala sa batas, tayo mga kayubi,
dapat manatili tayo within the bounds of laws. Oo. Hawkies? Chen Cruz, Sir Rod, yung Santon Gold po ba? Capsule lang, wala pong coffee. Meron Santon Gold Capsule. Pero meron ding Santon Plus coffee mix. Oo. Meron din. Pareho lang naman yung pareho silang mabisa at maganda yung epekto sa ating katawan. Dami na nga po mga talagang buhay na patotoo. Isa na po ako dyan. At sa attorney din. Yes, tinan mo, pumuti na po ako. Opo, hindi yan glutadrip. Pero bakit sa akin ako pumuti? Ay, sa ilaw yan, partner. Sa ilaw. Pumuto. Pakita mo yung braso mo, pumuti ka. Pumuti, yan. Dito, mas maputi. Dito. Ayan, maputi. Ayan. Pero kuminis naman. Oh, di ba? Wala yung walang wrinkles, partner. Wala. Ay, Pero dapat huwag kang hingita. Wala. Wala. Di ba? Wala. Bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan ang iyong karapatan. At Radyo Man Rod Marcelino.